Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-27 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Dinala si Jesus kay Pilato. Kinaumagahan, nagplano ang lahat ng namamahalang pari at ang pinuno ng mga Hudyo kung ano ang gagawin nila para maipapatay si Jesus. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. Ang pagkamatay ni Judas. Nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, "Nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan." Pero sumagot sila, "Ano ang pakialam namin dyan? Problema mo na yan." Itinapon ni Judas sa templo ang salapi. Pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Ipinapanalangin kong makita natin ang ating sarili sa katauhan ni Judas. Naiintindihan nating ipinagpalit niya si Jesus sa 30 pirasong pilak. Ngunit kung titingnan natin ang ating sarili, ipinagpapalit natin si Jesus para sa mas maliit pang mga bagay. Sa ating pamumuhay, sa bawat sandali, binibigyan tayo ng pagsubok at kailangan tayong mamili kung susundin ba natin ang mundo o susundin ba natin si Jesus. Uunahin ba natin ang ating sarili o uunahin natin ang ating kapwa? Gagawin ba natin ang tama at karapat-dapat? O gagawin ba natin ang mali at nagpapadali sa ating buhay? Ganito ang buhay Kristiyano ngayon. Ang pagsunod sa daang matuwid ay isang habang buhay na tahakin. Sa bawat sandali ng ating buhay, kailangan nating piliin si Jesus sa lahat ng panahon. Basahin natin. Pinulot ng mga namamahalang pari ang salapi at sinabi, "Hindi natin maaaring ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo, dahil ibinayad ito upang maipapatay ang isang tao. Labag ito sa kautusan." Kaya napagkasunduan nilang gamitin ang salapi para bilhin ang bukid ng magpapalayok at gawing libingan ng mga dayuhan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ang lugar na yon ng bukid ng dugo. Sa pangyayaring yon, natupad ang ipinahayag ni Propeta Jeremias nang sabihin niya, "Kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang napagkasunduan ng mga taga-Israel na ipambili sa kanya. At ginamit nila ang pera bilang pambili ng bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon." Ano ang saysay ng kayamanan kung ito naman ay nakamit sa maling kaparaanan? Kung anumang gamit nito sa atin ay sadyang mawawala lang din. Madalas, ginagamit natin ito sa mga bagay na walang halaga at nagbibigay lamang ng panandaliang saya. Maaaring maging marangyanga ang ating buhay sa maikling panahon natin sa lupa, ngunit sa oras ng ating kamatayan, hindi rin naman natin ito madadala. Pag-isipan natin kung sino ang ating totoong pinagsisilbihan. Diyos ba o kayamanan?
Basahin natin. Inimbestigahan ni Pilato si Jesus. Nang madala na si Jesus kay Pilato, tinanong siya nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi sumagot si Jesus sa mga paratang ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Kaya nga tinanong siyang muli ni Pilato, "Bakit ayaw mong sagutin ang mga paratang nila sa iyo?" Pero hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, nakaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo na gustong palayain ng mga tao. Nang panahong yon, may isang kilalang bilanggo ng pangalan ay Barabas. Nang magtipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang gusto ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Ituloy natin ang pagbabasa. Habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe, "Huwag mong pakialaman ang taong yan na walang kasalanan, sapagkat nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya." Pero sinulsulan ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga tao na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Kaya nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, "Sino sa dalawa ang gusto ninyong palayain ko?" Sumigaw sila, "Si Barabas." Nagtanong pa ulit si Pilato, "Ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Tinanong sila ni Pilato, "Bakit? Ano ba ang ginawa niyang kasalanan?" Pero lalong sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito." Sumagot ang mga tao, "Kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan." Pagkatapos, pinalaya ni Pilato si Barabas, pero si Jesus ay ipinahagupit niya at saka ibinigay sa mga sundalo upang ipako sa krus. Katulad ng talinghaga ng ubasan, lahat ng sugo ng Diyos Ama ay pinapatay ng mga pinuno ng Hudyo. Ganyan ang nangyari sa mga propeta at ganito rin ang mangyayari kay Jesus na anak ng Diyos. Ang pagpili ng mga Hudyo kay Barabas kaysa kay Jesus ay nagpapakita rin ng pagpili ng tao sa mundo kaysa kay Jesus. Pinipili natin ang madali, ang maganda, ang panandaliang saya, kaysa sa buhay na matuwid at mahirap at paninilbihan sa kapwa sa ngalan ni Jesus. Madalas tayong nadadala sa panunukso ng mundo at gusto nating masunod ang ating mga sariling kagustuhan. At dito ay sumunod si Pilato ayon sa kalooban ng masa.
kahit alam niyang si Jesus ay walang kasalanan. Maraming halimbawa ang makikita natin sa mundong ito na napakapopular sa mga tao kahit hindi naman tama o nakakatulong sa atin. Ang pagsubaybay sa politika, mga artista, sports, social media, mga bisyo katulad ng panginginom, pagsusugal, mga palipas oras, paglalaro ng games at marami pang iba. Kailangan nating tanungin kung ano ang totoong naibibigay nito sa atin at kung ito ba ay kaaya-aya sa mata ng Diyos. Katulad ng mga aliping na pag-aralan natin sa nakaraang kabanata, gamitin natin ang ating mga biyaya, pananampalataya, oras, husay at galing para sa kaharian ng Diyos. Basahin natin. Pinahirapan ng mga sundalo si Jesus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at nagtipon ang buong batalyon ng mga sundalo sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang kapa. Gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong ito sa kanya. At ipinahawak ang tungkod sa kanyang kanang kamay bilang setro niya. Lumuhod sila sa harap niya at pakutsang sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Dinuraan nila si Jesus at kinuha ang tungkod sa kanyang kamay at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo. Matapos nilang kutsain si Jesus, hinubad nila sa kanya ang kapa at isinuot muli sa kanya ang damit niya. Pagkatapos, dinala siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus. Minsan ay iniisip ko kung kakayanin ko ang pinagdaanan ni Jesus habang nalalaman niyang isang salita lamang ay susugod ang libo-libong anghel para iligtas siya. Ganito kadakila ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ganito kadakila ang pagmamahal ni Jesus sa Diyos Ama, na sa kanyang pinagdaanan ay magbigay kaligtasan sa ating mga kasalanan at magbigay kaluwalhatian sa Diyos Ama. Kung sa akin mangyari ito, malamang ay ako ay manlalaban. Hindi ko matanggap ng ganito ang pagtrato sa akin, lalo na't wala naman akong kasalanan. Sa kasalukuyan, kahit pagsalitaan lang tayo ng di maganda, ay di na natin pinalalampas, hindi ba? Ano pa kaya ang bugbugin, hagupitin, sampalin, duraan, at hubaran tayo nang wala naman tayong kasalanan? Ganito ang pagpapakumbaba ni Jesus. At ginawa niya ito para sa iyo at sa akin. Mahal ba natin si Jesus? Tayo ba ay kusang tumatanggap ng ganitong pag-uusig, pangungutya sa ngalan niya? Dito, pinapakita ni Jesus ang pagmamahal niya sa atin, na siyang pagmamahal na kailangan nating ipakita sa ating kapwa. Alam kong lahat tayo ay nagkukulang sa pagpapakita ng ganitong kalalim na pagmamahal. Basahin natin. Ipinako sa krus si Jesus. Nang nasa labas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga Cyrene na ang pangalan ay Simon.
Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo, pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Pero nang matikman ito ni Jesus ay hindi niya ininom. Ipinako nila si Jesus sa krus at pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat sa paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang pagpasan ng krus ni Simon ay isang pagpapahiwatig na tayo rin ay kailangan pumasan ng ating sariling krus araw-araw. At katulad ni Jesus, dapat tayong mamatay sa ating mga kasalanan at mabuhay muli kay Jesus. Ang isa pang pagbasa dito ay ang pagtulong natin sa ating kapwang naniniwala. Alam nating mahirap ang buhay Kristiyano ngayon. Kailangan nating magtulungan sa ating buhay na tinatahak. Tayong mga naniniwala ang siyang nakakaintindi sa pinagdadaanan ng ating kapwa naniniwala. May mga panahon na sadyang mabigat ang mga dagok ng buhay. At paminsan ay kailangan natin ng tulong ng iba. Ganito ang ipinapakita ni Jesus sa atin. Pagsuporta, pagkalinga, pakikinig sa mga hinaing, paggabay, minsan pa ay pagluluksa. Ito ang mga bagay na nagbibigay lakas loob sa ating mga kapatid na nasa daang matuwid. Basahin natin. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sinasabi, "Hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo ito sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Ganoon din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos at sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung talagang ililigtas siya ng Diyos. Maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nag-insulto rin sa kanya. Ang hindi nakikita ng karamihan ay ito ang dapat maganap upang maikasatuparan ang nasa kasulatan, na ang lahat ng pinagdadaanan ni Jesus ay kailangang mangyari nang sa ganon ay magkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Ito ang pagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, na imbes na mapunta tayo sa impyerno, inialay ng Diyos Ama si Jesus nang sa ganon ay makabalik tayo sa piling ng may kapal. Isipin mo, kapatid, kung tayo ang nakakaranas ng pinagdaraanan ni Jesus, sapagkat ito ang kaparusahang nakalaan para sa atin. Ito ang kabayaran ng ating mga kasalanan.
Si Jesus ay humalinhin sa atin at siya ang tumanggap ng galit, poot at paghuhusga na dapat ay maranasan natin. Nakikita mo ba ang iyong sarili na dumadaan sa pagdurusa ni Jesus? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang tanong sa atin ay kung maniniwala ba tayo kay Jesus. Hindi ito madaling gawin sapagkat alam nating mahirap ang buhay na ating tatahakin kung tayo ay maniniwala. Kailangan nating talikuran ang ating kasalanan at magbagong buhay. Kailangan nating sumunod sa Kanya at alam nating pagdaraanan din natin ang buhay ni Jesus. Ngunit sa dulo, makakamit naman natin ang pangakong ibinigay ni Jesus na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basahin natin ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Nang marinig yon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad namang tumakbo ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus upang sipsipin niya. Pero sinabi naman ng iba, "Hayaan mo siya. Tingnan natin kung darating nga si Elias para iligtas siya." Muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Marami ang nagsasabi na pinabayaan ng Diyos Ama si Jesus sa sandaling ito. Kapatid, ito ay nagpapatukoy sa Salmo 22. Noong mga panahon na yon, ang mga salmo ay nakikilala sa pagbigkas ng unang linya. Basahin mo ang salmo na ito, kapatid, at makikita mo kung bakit ito binanggit ni Jesus. Ang mga salmo ay isinulat ni David maraming taon na bago pa dumating si Jesus. Ngunit ito ay nagpapatukoy kay Jesus habang nakapako siya sa krus bilang kasatuparan ng kasulatan. Basahin natin. Nang sandali ring yun, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila ng libingan at nang muling nabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Ang kapitan at ang kanyang mga sundalo na nagbabantay kay Jesus ay nasindak ng mayanig ang lupa. At nang makita ang mga pangyayari, sinabi nila, "Totoo ngang siya ang anak ng Diyos." Sa di kalayuan ay maraming babae na nanunood sa mga pangyayari. Noong umalis si Jesus sa Galilea, sumunod ang mga babaeng ito sa kanya at tinulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Kabilang sa kanila si Maria na taga Magdala, si Maria na ina nina Santiago at Jose, at ang asawa ni Zebedee. Ang pagkamatay ni Jesus ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Nang sa ganoon ay mabigyan tayo ng kaligtasan.
at ito ang nagbibigay daan para makabalik tayo sa piling ng Diyos Ama. Ito ang tinutukoy sa pagpunit ng kurtina sa loob ng templo. Dahil ang kurtinang ito ang naghihiwalay sa pinakabanal na lugar ng templo. Dito ay sinasabing naninirahan ang Diyos Ama. Bawal pumasok ang mga tao sa lugar na ito at tanging mga pari lamang ang maaaring pumasok dito, minsan sa isang taon. Sa pagkamatay ni Jesus, ang pagpunit ng kurtinang ito ay nagpapakita ng pagtanggal ng balakid ng tao sa paglapit sa Diyos Ama. Sa pagkamatay ni Jesus, muling nabuhay ang mga taong matuwid na nagpapakita lamang na si Jesus ang bukod tanging paraan para makabalik sa Diyos Ama. Ang pagkabuhay ng mga namatay ay karagdagang patunay na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ang paglibing kay Jesus. Nang magtakip silim, isang mayamang lalaki na taga-Arimatea ang dumating. Siya ay si Jose na isa ring tagasunod ni Jesus. Pumunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng malinis na telang linen. Inilagay niya ito sa bagong libingang hinukay sa gilid ng burol, na ipinagawa niya para sana sa sarili. Pagkatapos, pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan at saka siya umalis. Si Maria na taga Magdala at ang isa pang Maria ay naroong nakaupo sa harap ng libingan. Ituloy natin ang pagbabasa. Naglagay ng mga gwardya sa libingan. Kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at ng mga Pariseo kay Pilato. Sinabi nila, "Natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon, sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya mabuti sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa sa noong una." Sumagot si Pilato sa kanila, "May mga gwardya kayo. Kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman ninyo." Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. Ang mga nabasa natin ay laging ginugunita sa mahal na araw at napakaraming paliwanag at pagsasadula sa mga pangyayaring ito. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating pag-isipan ang dahilan kung bakit kailangang pagdaanan ni Jesus ang ganitong pagsubok. Ang lahat ng ito ay itinakda ng Diyos Ama para sa Kanya. Ang lahat ng ito ay nang sa ganoon ay mabigyan tayong lahat ng pag-asang kaligtasan para sa ating mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Kapatid, kailangan nating makita na tayo ay mga tupang naliligaw at nakatakda lamang sa huling paghahatol. Ngunit sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama, nagbigay siya sa atin ng paraan para magkaroon tayo ng kaligtasan at makabalik sa Kanya.
Si Jesus ang bukod tanging daan. Siya ang anak ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-27 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.